Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Eto, talagang patindi ng patindi, painit ng painit, mga kaibigan. Ang pagtuklas natin dito sa katauhan at kung ano nga ba ang mga ginawa na mga karumal-dumal, kahindik-hindik ni Senyor Aguila diyan sa kapihan. Laman ng video na yan ng isa pang pagsisiwalat ang ating matutunghayan. Naku po, magugulat kayo. Kahindik-hindik, karumal-dumal ang sinapit ng mga membro sa kamay ni Senyor Aguila. Iyan ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan nyo po ako, mga kaibigan. Isa pang karumal-dumal na nangyari yun doon. Ayaw ko sanang banggitin pero kailangan kong banggitin upang tuldukan na ang pangyayaring ito. Kahit I'm asking Lord's guidance, kayo na ang bahala sa akin. Total threatened na ngayon ang mga witnesses. Kahit anong gawin ninyo sa mga witness, on record na ang mga testimony nila. Ako, kahit anong gawin niyo sa akin, kaya ngayong gabi ilalahad ko ito lahat. Isang panahon, nag-declare si Jerens sa lahat ng mga albularyo, kanyang mga kasapi. Kumuha ng mga ugat ng kahoy. Sinasabi ng isang nag-testimony kahapon. Yung nag-testimony kahapon ay siya yung tagapagluto ni Jerens. Siya yung tagapagluto. Yung isa naman, yung kanyang asawa, ay pinsan ni Janjan. Andun talaga sila sa loob. Alam na alam lahat. Ay talaga na. Nag-order si Jerens na lahat ng albularyo. Sinabi ng albularyo doon sa nag-testify kahapon, kung hindi lang si Panginoon ang nag-utos sa akin, hindi ako kukuha ng mga ugat ng kahoy na ito. Tinanong nung nag-witness ng testimony, bakit nasabi mo yun? Kasi lason ang kahoy na yun. Maliban sa mga ugat ng nakalalaso ng kahoy, nag-order pa si Jerens na kukuha ng mga nakalalason, lahat ng nakalalason sa dagat. Ayun. Part of their plan to seize, part sa kanilang plano na kunin kahit anong paraan ang liderato ng bayanihan. Talagang karumal-dumal. Nag-order si Jerens, lahat ng mga sa local sa amin wakwak, yung mga witches, lahat na mayroong mga barang, ano yung barang yun, ano sa Tagalog yun?
kailangang uminom ang sinabi niyang gamot na yun, yung concocted na ugat from galing sa dagat, galing sa bundok. Kasi raw, para maalis yung power nila bilang witch, nag-order si Jerens na yung lahat ng mga witches, mga wakwak, mga barang, iinom ng concoction na yun. Balikan natin yung nakalalason ng mga ugat galing sa bukid, galing sa dagat, para mawala daw ang power ng mga taong yun. So, yung hindi nakayanan, matay. Yung iba nang survive. Kasi lason yun eh. Lason yun. Okay, alright. Heto, nandito na naman tayo mga kaibigan. At isa na namang pagsisiwalat na ika nga po'y kahindik-hindik, karumal-dumal na ginawa di umano nitong si Senyor Aguila diyan sa kanyang mga kasapi ng membro na kulto. Nako po, ano ang dapat nating itawag dito? Ito po ba ay isang uri pa ng tao? Ay, parang hindi na tao ito eh. Ay, hindi lang parang. Talagang hindi ugali ng tao ito. Ito ay anong pwedeng itawag natin dito mga kaibigan? Kasi ang hayop, mayroon namang magandang ugali ng hayop eh. Aso, magandang ugali. Hayop yan. Ang baboy, magandang ugali ho niyan. Kung iaalin tulad doon natin sa hayop ito, itong si Senyor Aguila, mga kaibigan, ano po sa palagay nyo na anong klaseng hayop itong si Senyor Aguila? Bukas po ang comment section, pwede ho kayo mag-comment ng inyong public opinion diyan ho sa comment section. Okay, patuloy ho tayo dito at shout out at maraming salamat Radyo Japan at maraming salamat po at ipahintulot po ang paggamit ng inyong kaunting video clips. Heto, talagang matindi. Ito ay paunawa lang ho. Itong video na ho ito ay ilang buwan nang nakakaraan. Subalit hindi ho ito ika nga po'y nakalabas diyan sa hearing sa Senado. Nakalabas lang ho ang hearing sa Senado ay itong tinatawag na nilason di umano at mayroong ginagawa na paglalason ng mga membro ng kulto diyan ho sa kapihan. Ba't hindi ho nadig, hindi nahalukay, hindi nabigyan ng din kung ano nga ba itong tinatawag na paglalason? Nabanggit lang po doon nitong apo. Kilala nyo ho ito, yung lalaki na nakakulay itim. I'm very sorry, nakalimutan ko na ang pangalan. Apo ho ito ni Tarok, na dating namamahala, dating presidente, na maganda ang pamamalakad dati diyan sa kapihan. Ay ang pinakang counter po nito na humarap sa Senado ay kalukuhan lang daw po, mga kaibigan. Yang sinasabi na panlalason na yan. At lahat na ika nga po'y nangyayari sa kapihan, na ika nga po'y mayroon nagsiwalat ay pawang kalukuhan. Bakit po natin natalakay? Hindi po ito nabigyan ng diin. Hindi na isa-isa. Kung ano nga ba itong ika nga po'y naganap na panglalason. At hindi po tayo nagdudumali at ika nga po'y ganito. Bago tayo magpatuloy, bibigyan ko po ito ng part 2 tungkol dito sa paglalason na ito. Sapagkat dito, kung mapapansin nyo sa video na yan, hindi ho natin na pangalanan ang ika nga ho ay itong kung sino ang nabiktima ng paglalason, mga kaibigan ni Senyor Aguila. At ano nga ba ang tunay na motibo hangarin kung bakit nagagawa ni Senyor Aguila na ika nga po'y manlason ng kapwa? Abangan po sa parto, mga kaibigan, mas kahindik-hindik pa. Papangalanan ko
at siyempre na nagsiwalat na ito kung sino ang mga nilason na bumubula ang bibig. Mga kaibigan, kapanapanabik sa parto, mga kaibigan, abangan po natin. At dito sa puntong ito, ay bigyan po natin ng kaunting paglilinaw na talaga pong pinatunayan at magbabase ho tayo diyan sa ruling ng video. Ito ho ay natalakay na sa Senado, kaya kayo po ba mga kaibigan, dito sa pagsisiwalat nitong ni Sir Ed, na makikita po sa video, kayo po ba ay naniniwala na may katotohanan o pawang kasinungalingan lang ho ang ginagawa nito ni Sir, mga kaibigan na pagsisiwalat? Kung naniniwala ho kayo, pulsohan po natin. Diyan po sa comment section, magbigay po kayo ng inyong salubin kung naniniwala man kayo o hindi. Bukas po ang comment section. Video kayong magbigay ng public opinion. But sa akin ho, kung i-analyze po natin ang video na ito, bagamat ito ay una pa niyang nilabas, itong mga video na ito, una pa niyang nagbigay, siya na nagbigay, na ika nga po ay pagsisiwalat, ito ho, ay mas nauna pa diyan sa hearing sa Senado. That's why ito rin po ang nagbigay daan na ika nga po ay pagkakaroon ng pagtatalakay sa hearing, mga kaibigan, sa Senado. Kaya ito ho, ayon po sa aking pananaw, ayon sa aking pagsusuri, ito po ay may katotohanan. Pasensya na ho kung hindi ho kayo naniniwala sa aking public opinion. Batas noo na pangangatawanan ko ho, itong mga sinasabi nitong nasa video na ito ay pawang may katotohanan dahil nagbabatay po tayo. Kung mapapansin nyo po sa nakaraang hearing, may mga buhay na testigo na dating tauhan ni Senyor Aguila na tagaluto na inamin ho diyan, may binabanggit siya sa Senate hearing na nagkaroon nga po ng paglalason. Kaya't kabang-abang sa parto ho nito, papangalanan kung sino ang bumubula ang bibig na mga nilason ni Senyor Aguila. Naku po, matindi, di ba? Ano na ang ika nga po ay kahinatnan ng hearing na ito? Kasi kaabang-abang ho itong gaganapin na ika nga po ay pangalawang hearing sa Senado, dahil ang balita natin noong paman ay magkakaroon ng Senate hearing na gaganapin po ay diyan mismo sa Kapihan. Hindi ko po alam ngayon kung ano na ang development, sapagkat inaabangan po natin ang mga follow-up sa mga binitawan na mga testigo. Kung ano nga po ba ang isusundot nila dito, kung ano nga ba ang follow-up na dito sa mga testigo na ika nga po may nagsiwalat, katulad nga po ng paglalason. Hindi naman pwedeng isiwalat lang na may naglason. Hanggang doon lang, hindi naman po pwede. Sapagkat kailangan po itong halongkatin dahil may mga buhay na testigo, may mga dokumento po, at may handang tumistigo pa na kailangan pong ika nga po ito'y talagang pagtuunan ng pansin. Hindi po tayo nagdudumali. Tayo po ay nagtatanong na ano na nga ba ang nangyari dito. Baka sila ho, ika nga po ay may pinaplansyado pa na mga plano dito, kaya medyo wala pang hearing, mga kaibigan. Kaya tabangan po natin itong pangalawang hearing na ito, sapagkat ito po ay mga kasagutan dito pa sa mga naiiwan na tanong na mga testimonya na hindi pa natatalakay, mga kaibigan. Okay, sana po ay nagkaintindihan tayo. At bago tayo magpatuloy muli, kaunting padaan lang dito, importanteng mahalaga sa latest development ng kaso ho dito sa mga pinuno ng Kapihan sa pangunguna ho ni Senyor Aguila na nakakulong diyan ho sa Senado. Ilan na nakakulong diyan? Si Mamerto Galaneda, si Senyor Aguila, nandyan pala si Karen, yung pinanser, at siyempre yung babae, 4 sila diyan nakakulong diyan ho sa Senado. Ito po ang latest update. Kahapon ay nagkaroon ho ng preliminary hearing diyan po sa DOJ.
mga kaibigan. May nakuha po tayong impormasyon na ika nga po latest update buhat po sa GMA7. Ba't hindi po tayo makapagpakita ng video? Dahil ang istasyon po na yan ay nagbibigay po ng parusa kapag kinuha po yung video. Kaya humahanap pa po tayo ng video at para makapagbigay sa inyo ng latest update diyan po sa naganap na hearing sa DOJ. Nandiyan po umatid sila yung apat at ang mga witness. Ba't ito po ang napakagandang balita? Good news, mga mahal kung taga-subaybay, na subject for resolution na ho ang kaso laban ho dito sa mga ika nga po'y mga pinuno ng kulto kung sino man ang sangkot na ito. Ayon ho sa ika nga po'y balita, impormasyon na nakuha natin. Ano nga ba itong subject for resolution na ito? Ito po ang matindi at kabang-abang. Pag ito ay sinasabing subject for resolution, ika nga po ay dito papasok kung mayroon na probable cause, batayan para tuluyan ang isampa diyan ho sa DOJ. Mga kaibigan, hindi naman pipili ho na walang probable cause ito dahil napakarami pong strong evidence na magpapatunay na talagang mayroon pong ikangay ginawang krimen diyan po sa ika nga po'y kapihan. Kaya napaka-importante po itong probable cause na ito. Dahil alam po natin, kapag wala ho itong probable cause na tinatawag, pag dinesisyonan po itong subject for resolution, tambayan, wala na pong maniniwala sa justice system ng ating bansang Pilipinas. Dahil napakaliwanag po, ulitin ko, napakadaming ebidensya para ito ay magkaroon ng probable cause. At ano po ang mangyayari kapag mayroong probable cause? Madali na po ito. Parang yung ika nga po yan nangyari ng mga nakaraan natin tinalakay. Nagkaroon po ng subject for resolution ay warrant of arrest na po ang kasunod. Kung hindi po palalayain hanggang Nobyembre, hanggang December, diyan sa Senado, itong ika nga po yung mga leader ng kulto ng mga hinayupak na ito, ay diyan na po sila aabutan ng warrant of arrest sa Senado. That's why wala po itong kawala. Napakadali na po itong mapusasan, mga kaibigan. At alam ko ho, ay baka sa tinalakay nating kaso nitong ika nga po taon na 2023 ay baka ito pa lang ho ay ika nga po'y makikita natin na nakapusas na ika nga po'y madaling mahuli sapagkat nandyan ho nakakulong na, mga kaibigan. Kaunting padaan lang ho yon dito sa ika nga latest update kung ano ba ang nangyari na sa ruling ng kaso dito sa mga ika nga po'y leader ng kulto na ito. Good news po yon. Abangan po natin, mga kaibigan. At bibigyan po natin ng ibang pagtatalakayan kasi mahaba na po talakayan yan Bata, balik po tayo dito sa ika nga po maliwanag naman. Ang gusto ko pong ipabatid sa inyo dito na ika nga po talaga na mayroong nangyayari at with supporting dokumento, supporting na mga ebidensya na ika nga po testigo na humarap sa Senado. Ito pong sinasad sa ruling ng video na nagsiwalat ay nangyayari po na tinistiguhan ng mga buhay na testigo diyan sa Senado. Talaga po ito na ika nga po, ayon po sa ating pagsusuri, ay pawang may katotohanan ang mga sinisiwalat po nitong nasa ruling ng video na ito, mga kaibigan. Okay, alright! Maraming salamat po at pasensya na po. Wala muna tayong shoutout, wala na naman tayong oras. Ipagpamanhin po sa lahat po na nagbibigay ng mensahe, message sa aking messenger. Hindi ko po kayo magbibigyan lahat na ika nga po napakadami ng dapat talakayin, subalit wala po tayong oras, may iba po tayong pinagkakabalan. Abangan po natin kung ano man ang mga latest update kay Arne TV sa pag-aresto. Pasensya na po, hanggang ngayon wala po tayong latest update na ika nga po pag-aresto dito kay Arne TV. That's why wala po akong maihatid sa inyo na bagong balita po sa kanya.
Bata hindi po tayo nawawala ng pag-asa sapagkat katulad ho ng naipaliwanag ko po sa inyo, may mga dahilan po kung bakit nangyayari ang ganito. Hindi ko na po isa-isahin. Ha? Okay, maraming salamat po at sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, pwede ho kayong magbigay ng public opinion. Huwag po nating kalimutan isang like, napaka-importante po sa bawat upload ko. At muli po abangan, kapanapanabi, kahindik-hindik, sa parto nitong tinatawag na may pamagat na lason. Ha? Parang lason, hindi lason na halik, ha? Lason! Ha? Ay papangalanan po natin ang bumubula ang bibig kung sino itong nilaso na ito. Marami-rami ito mga kaibigan at mayroong mga nakaligtas. Kailangan bang hukayin itong bumubula ang bibig na ito? Para na sa ganon, ika nga po ay masuri kung ano ang ika nga'y ikinamatay nito mga kaibigan. Diyan po ang full story sa susunod nating pagtatalagay sa parto nitong ika nga po'y talakayan na lason. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.